Ang lahat nito ay magagawa ko dahil sa lakas sa kaloob sa aking puso. Purihin ang Panginoon. Salamat po, kapatid na Sol. Tayong lahat ay nanginigluhod. Nananalangin po tayo sa pamumuno po ng ating maganda. Maraming salamat po, Panginoon, sa buong isang pagkandaan sa aming mga buhay. Sa araw nito, na araw na ito na kabanan, narito ang mga Panginoon, sa masarap ng tutuloy at tulad ng isang kabilang pangalan sa Espiritu ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy niyo po ang kalawag sa amin ng buhay kalakasan. Salamat po sa lahat ng magpapalak ko yan. Salamat po at sa kabila ng aming mga pagkukunan ng pagkakasala ay patuloy niyo po kami iniingatan. Panginoon, sa umagang po ito, Panginoon, malalakas po kami, manalangin ang Panginoon. Sama-sama niyo po kami lumisan, Panginoon. Alisin niyo po sa amin ang aming mga kalikasan, karapat-dapat sa inyong kakilangan. Upang sa ngayon, Panginoon, ang lahat ng aming mga ibigat na namin ito, ay maraming ng sa inyong kakilang kalikasan. Panginoon, ang karapat-dapat po nawahan ng sa inyong kakilang kalikasan ng aming mga pagkakito, Panginoon. Sa inyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon. Kayo po ang sumagitna sa aming kalagitnaan sa umagang ito, Panginoon. Sama-sama niyo po kami puspusinin ng Santong Espiritu upang ang lahat ng aming magagawin ito ay maging karapat-dapat na sa inyong kakilang kaitaasan. Panginoon, ang sasagitna sa amin sa umagang ito, Panginoon. Gabayan niyo po siya ng Santong Espiritu upang ang lahat ng kanyang mga sasabihin, Panginoon, ay lubos namin maunawaan, magaling sa aming mga pusong isipan. At ito, Panginoon, ay aming maisakamulayan. Panginoon, kayo po ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kung sa aming mga sarili tunay na wala kami magagawa, kung kami hindi nagtutulungan, Ama, abutin niyo po kami ng mapagpalang kamay na may kabanalan upang kami, Panginoon, ay patuloy sa paglaran na ayun lang ang sinakilang kalooban. Panginoon, dinadalangin po namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran at mga mahal sa buhay na hindi namin nakakasama sa manitong paglilingkod, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po sila sa kanilang mga pagkukulang. Gawin niyo po, Panginoon, na bago mo naman kayo magpahayag sa ikabulang sa liputan ito. Lagi kayo kami sama-sama na nasa loob ng bahay sa bahay na pumulit na pinag-isang kapilang paglalaan. Panginoon, huwag niyo pong pagkailangan ng kapiyan na kapatid. Hindi na kami po ang kanilang pag-isip-isip. Kapag hindi namin kayo hinahanap at ituon sa isang isang buhay na namin pag-asa, Panginoon. Maawa po kayo, Panginoon. Na may kapitan ng banal na Espiritu, Panginoon. Panginoon, sa inyo po namin, kaya ang lahat ng bagay na ito na ito namin makakayanan. Panginoon, lubang na kinakasali ng mga pagkakandaan. Naalala ko na kayo, Panginoon, ay nasa spiritual na Panginoon, kapalit kami ng ito. Kamay na ito sa mga walan. Upang ang lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay maging karapat-dapat na sa ito ang pagkakaasan. Panginoon, pinadalangin po namin, Panginoon, ang aming pagkawang ito, Panginoon. Gabayan niyo po ng magagat at upay ang aming nangunguna sa aming Panginoon sa muna kanyang mga kapulong. Sa pamamahala sa aming pagkawang ito na naghihintay ko ng pagdating, Panginoon. Sama-sama niyo po kami. Gabayan niyo sa Santo Espiritu. Panginoon, Panginoon, kami magampanan namin at kahit ng pagkakunin inikakay ko sa bawat isa sa amin. Panginoon, gabayan niyo po kami, Panginoon, ang itigay na Espiritu. Masunod namin ang mga katilang pag-usan, Panginoon. Pag-imalinis sa aming mga puso, Panginoon. Pag-imalinis sa aming pagbubuhay, Panginoon. Panginoon,
Kayo po ang kanilang makapangyarihan sa lahat, makakatulong sa amin sa lahat ng tulong po. Kayo lamang po Panginoon sa amin ang pag-asa sa buhay. Samahan niyo po sa lahat ng oras sa aming pagkakas. Sa inyo po namin pinakaasa, Panginoon, araw na aming inyaasa, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Sa Panginoon, nalalaman po namin dito. Meron kang maingatan ng pagkakasilaman sa Panginoon, ang aming mga kabataan. Ilayin po sila sa lahat ng kasamaan sa kapaligiran. Pag-ibig ko na ba ang magkain sa bawat kamunuan ay tutulong sa aming bayan, Panginoon. Kayo po ang magmula sa lahat ng kanyang gagawin upang magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng patuloy na kaganahan, at magkaroon ng patuloy na kakaibaan at kaming mga Panginoon. At patuloy sa mapayaan po sa pulit pagbulat isip na kanyang pangalan. Panginoon, nabayan niyo po, Panginoon. Kami nagkakabili na ng matandaan, Panginoon. Palakasin niyo po, Panginoon, ang aming mga kaaway mo. Kailangan niyo po ito, Panginoon, ang makakapagpapagod sa pagtutuloy, bulat isip na kanyang pangalan. Panginoon, sa inyo po naman ang daming pagkasa, Panginoon. Napalain niyo po, Panginoon, ang mga nangangalat at sipag-ayos sa aming mga bahay samahan sa lahat ng damo. Napalain niyo po ang lahat ng kapakain ng kawan. Napalain niyo po, Panginoon, ang mga gagawin ng pagkakasing salita para sa kawan, Panginoon. At ang mga gagawin salita niyo po, Panginoon, naugin niyo po na itinakasaraan ng aming pamumuhay. Panginoon, maasa po kami na sa paghapon ito ang kapayapaan at pagkakaluogin niyo sa bawat isa sa amin. At hanggang sa pag-uwi namin sa aming nakahanap, Panginoon. Sa inyo po namin pinakakatiwala sa amin ito at umaasa po kami na ang lahat ng aming mga higit-kailangan ito ay nakapunod sa ilalim ng kataasan. Kaya ito po na aming hinihingin at dapat sa mga sasalamatan sa kanan ng kapagyaman aming mga napo at aming pagkita sa Sa ating pong pagpapatuloy, ipabasahin po ng kalihim ang ulat po ng ginanap na banal na hapunan noong pong nakaraang Marso. Glorious Seventh-day Adventist Church, Iglesia San Otas, ulat sa pulong pagsamba at banal na hapunan noong ika-23 ng Marso taong 2024. Nagsimula po ang pulong ganap na ika-10 at 20 ng umaga. Naglingkod, kapatid na Maru Jimenez. Binasa po ng matanda, kapatid na Basilisa Mateo, ang tawag sa pagsamba, kasunod ang pag-awit sa may bilang na 115, diway sa ngalan ng Ama. Inawit din po ng kapulungan ang Don't Forget the Sabbath. Binasa po ang Salmo sa Kapitulo 90, ang mga talata po 1 hanggang 17. Pinangunahan po ng ating matanda, kapatid na Basilisa Mateo, pinangalawahan ng ating ikalawang kalihim, kapatid na Rosana Jimenez, at ito po ay sinunda ng kapulungan. Pinangunahan naman po ng kapatid na Solita Oficiar ang panata ng mananampalataya. Sorry po sa kanina, hindi ko na tawag.
Kasunod po ang pagluhod ng kapulungan at nanalangin ang ating pong matanda kapatid na Basilisa Mateo. Binasa po ng kalihim kapatid na Malu Jimenez ang ulat po ng Pulong Santa Cena na ginanap noong 16 na Disyembre taong 2023. Ginampanan naman po ng kapatid na Heidi Jimenez ang pagbasa ng 10 utos. Ang mga nagsipag-alay po ng papuri sa Panginoon ay sila kapatid na Solita Oficiar, kapatid na Rosana Jimenez, kapatid na Andrea Jimenez, kapatid na Joselito Bulaong, mga kabataan, kapatid na Penelope Chay, kapatid na Angela May, at kapatid na Bianca. Inawit po ng kapulungan ng Jesus, kasunod ang paanyaya sa banal na Espiritu. Ang naging tagapaghayag po ng mensahe ng Panginoon ay ang Ministro Reynante S. Ronquillo. Ang paksang talata po ay mula sa unang Korinto, chapter 11, verse 24, Magandang Balita, Biblia. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang mga talata pong ginamit, pamanggaling po sa Magandang Balita, Biblia, unang Korinto, chapter 11, verse 23 to 25. Kawikaan, chapter 9, verse 5 to 6. Santiago, chapter 3, verse 13. Roma, chapter 2, verse 21 to 23. 1, chapter 6, verse 55 to 56. Ezekiel, chapter 36, verse 27 at 29. 1, chapter 6, verse 53 to 54. Chapter 6, verse 57. 1, chapter 6, verse 58 to 59. Unang Korinto, chapter 11, verse 26 to 27. At unang Korinto, chapter 11, verse 28 to 29. Ang diwa po, ang bunga ng pagtanggap natin ng banal na hapunan, una, inaalis tayo sa kamangmangan at natututunan natin ang natahapin ang landas ng unawa. Ikalawa, nananahan tayo sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa atin. At ikatlo, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos po ng paghahayag, nanalangin po ang Ministro Reynante S. Ronquillo patungkol po sa tinapay at katas ng ubas. Isinunod po ang pagbasa sa Juan chapter 13, mga talata po 1 hanggang 10. Ginampanan din po ito ng ating ministro. Habang inihahanda po ang dulang, binasa ng kalihim, kapatid na Malu Jimenez, ang Salmo sa Awit chapter 51, verse 1 hanggang 19. Kasunod ang pamamahagi po ng tinapay at katas ng ubas at ang pagtanggap ng buong kapatiran. Sa tinapay na siyang simbolo sa katawan, nagkaluray-luray ng ating Panginoong Jesus at sa katas ng ubas na sumisimbolo naman po sa kanyang dugo. Isinagawa rin po ang paghuhugasan ng paa. Ginampanan po ito ng mga babae sa babae at lalaki sa lalaki. Bago po magtapos ang pagpupulong, binati ng kawan ang kapatid na may kaarawan ng March 27, si kapatid na Heidi Jimenez. Inawit po ng kapulungan ng taus-pusong pasasalamat. Kasunod po ang panalangin at basbas ng Ministro Reynante S. Ronquillo. Nanalangin para sa pagkain at sa coin offering ang kapatid na Malu Jimenez. Inawit po bilang pangwakas ang hanggang sa maling pagkikita. Nang tapos ang pulong, ganap na ikadalawa at 30 ng hapon sa tulong at patnubay ng Panginoon. Bilang po na dumalo, 21. Ngayon naman po ay babasahin ang 10 utos. Tayo po ay paglilingkuran ng ating pong kapatid na Dolores Torrente. Utos ng Diyos. Una, ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin.
Ikalawa, huwag kayong gagawa para sa inyo ng larawang na luan, o ng kawangis man ng anumang anong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa